Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat. And dito naman po tayo. So kung nakikita nyo, may mga washing machine po tayo dito. So actually meron po tayo ditong 5 washing machine. Yung dalawa, last 2 months ko pa yata yung nakuha. Hindi ko palang naayos o nababaklas. So itong tatlo na bago, kukuha ko lang po yung kahapon. Doon yun actually sa may apartment na katabi ng garden po natin. Itong gulong, sa iba po yung galing. So, Sabado po ngayon, day off or rest day sa day job po natin o regular natin trabaho. Pero, magbabaklas po tayo or mangangalakal po tayo ngayon. So, today, babaklasin ko siya pero lalabas pa ulit po ako today para po manguha pa po ng additional na kalakal. So, babalik ako doon sa bahay ng mga trainee na Vietnamese kasi meron pang nakita akong 2 plastic bag ng aluminum can. So yung lata ng beer po yon, kukunin ko rin po yon. So tinatawagan nila ako pag dumadami na po kasi yon, pag kailangan ng hakutin. Kaya nga lang kailangan ko na kasi i-dispose yung mga kalakal ko dito. So kung ano pwede ko idagdag, dadagdagan ko para may dispose ko na siya this week. So itong mga washing machine, kailangan ko rin siyang tapusin at least hanggat maaari by next week before Friday. Kailangan matapos ko na dyan or malinis ko lahat ng mga basura ko dito. And so bago ko mag-dispose, kailangan maparami ko lahat ng mga kailangan kong i-dispose na kalakal. So today, maghahanap po tayo. Again, mag-iikot po tayo. Magbabahay-bahay tayo sa mga kilala natin para malaman kung meron silang mga kailangan i-dispose. And hahakotin po natin yan. So, nagpipick up po ako ng mga washing machine, electric pan, microwave, bisikleta. Kung meron kayong mga motor na hindi kailangan, sabihin nyo lang sa akin yan. Kukunin ko po yan. O kung ano mga bagay na pwede natin baklasin. Pero hindi ako kumukuha ng TV. Hindi rin ako nakuha ng refrigerator kasi halos basura po yan. Hindi tayo kikita dyan or talo pa tayo pag nagbaklas po tayo yan. So again, andito po tayo sa Japan. Hindi po natin kailangang gawin to kasi meron tayong regular na trabaho pero sayang ang oras. So hindi po kita sa ibang bansa ka na, pag rest day, sitting pretty ka na lang. Pag may pamilya kayo dito sa abroad, hindi po kayang gawin yan. Or, manghihinayang ko po kayo palagi sa oras. So, bukod sa gardening, kuting-kuting ng kung ano dyan, namimigay po ako ng mga makina na pwede natin ayusin. And ito, nangangalakal din po tayo. So, konting tips lang sa mga gusto dyan na kumita ng extra income, kahit bariya-bariya lang po. Pero once na maiipon nyo naman yan, yung mga kalakal nyo o basura nyo, malaking tulong din po. Hindi siya yung actually nabultuhan na agad na marami ang kita o malaki ang kita. Pero again, kung nanginayang lang kayo sa mga oras nyo pag wala kayong pasok and gusto nyo magkaroon ng extra income, hindi naman kailangan gawin nyo itong katulad ng ginagawa ko na nangangalakal. Pwede kayo mag-gardening, online selling, buy and sell. So maraming ways para kumita ng pera pag meron kayong free time. Ako mas pinili ko lang to kasi una, gamay ko na. Nagtrabaho din kasi ako dati sa scrapan. That was actually a long time ago nung umalis ako sa Honda. Nakapasok muna ako sa scrapan yata or something. Scrapan muna bago Honda pala, sorry. Tapos Honda, napupunta ako ng Nissan. So yun. So meron akong idea or experience sa ganitong trabaho kaya ipinagpatuloy ko lang. So again, isa to sa side hustle ko, nangangalakal bilang self-employed dito sa Japan. So may regular akong trabaho pero hindi ako under ng company. Para sa mga now pa lang makakapanood ng mga videos ko. And again, dito po tayo sa Japan. Hindi po tayo empleyado. Dati ako empleyado. Nag-resign ako. Now, kontrata na lang po ako. So, during my rest day, ito, magsa-side hustle po tayo.
babaklas ako ng mga kalakal or nagpuputing-ting ako ng mga motor or mga makina. Then pag naayos na, focus natin, ibinebenta po natin. So yun, iba-iba. Meron din po tayong buy and sell ng mga sasakyan pag mga hindi na kailangan or sira na, kailangan yung dispose, sabihin nyo lang po sa akin, kukunin ko po yan. Then, ayun, kung ano na pa pwedeng pagkakitaan basta magkaroon ng konting dagdag kita lang po. So, ito konting tips lang para sa mga gusto dyan na magkaroon ng extra income sa mga nasa ibang bansa po. Hindi po kailangang antay lang po tayo palagi ng grasya or kung ano man lalapit sa atin. Kailangan tayo mismo maghanap. So, today, hindi wala po akong yung siguradong pipikapin pero mag-iikot pa rin po ako kasi sayang po kung tayo lang mag-aantay sa mga tawag. So, ako na mag-ikot. Tapos pag may nakita akong mga basura na sa tingin ko ay itatapon na, tatanungin ko kung kanino yun or yung sa harapan ng bahay or sa mismo may-ari. Kung i-dispose nila, tatanong natin na maayos. Then pag bibigay, kukunin natin. Kung hindi, okay lang. Iwanan natin yun. Kasi wag kayong mangunguha ng basura na walang paalam. And kung may makita man kayo, walang tao, alamin nyo muna kung kanino yun, sino naglagay doon. Then pag pumayag na kunin nyo, then doon nyo lang sila kunin. Dahil kahit basura po yan, pag kinuha mo ng walang paalam, pag nanakaw pa rin po yan. So ingat talaga.